uri ng babae na hindi mo dapat dinidate at dapat mo nang nilalayuan. Makinig ka para malaman mo. Number 1, babaeng OA kung mag-post sa social media. Yung tipong naghahanap lang ng papuri at atensyon sa ibang mga lalaki. Hindi ang buhay niya ang pinupost niya, kundi yung mga bagay na hindi dapat pinupost o nakikita ng iba. Marami ka rin makikitang panlalanding messages at sa mga lalaking nag-aabang sa kanya. Number 2, babaeng obsessed palagi sa kanyang itsura. Yung tipong hindi lang yung karelasyon niya, yung gusto niyang i-impress, bagkus naghahanap din siya ng atensyon at papuri sa kung sino-sinong mga lalaki. Ang tipo ng babae na ito ay hindi naghahanap ng totoong pagmamahal. Number 3, babaeng palaging lalaki ang pinagbabayad. Tandaan mong hindi sa lahat ng pagkakataon, lalaki lang ang gumagastos. Minahal ka bilang partner at hindi human ATM. Number 4, babaeng grabe sa luho. Yung tipong lahat gusto niya bilhin mo. Hindi ka mahal niyan. Mahal niya lang yung pera mo. At kapag nawalan ka na ng pakinabang o pera, ipagpapalit ka niya sa mas mayaman sa'yo at may pera. Number 5, babaeng hindi pa nakaka-move on sa kanyang ex. Kasi gagawin ka lang niyang pampalipas oras o rebound. At kapag bumalik na ang ex niya, kakalimutan ka na niya. Number 6, i-follow mo ako para maiwasan mong mapunta sa ganitong uri ng babae. Tandaan mo yan. God bless. 8 tips kung paano umamin sa taong gusto mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, alamin mo ang vibe niya. Bago ka umamin sa kanya, obserbahan mo muna kung may interest din ba siya sa'yo. Malalaman mo iyan kapag nakachat mo siya at mabilis siya mag-reply. Number 2, humanap ka ng perpektong lugar at pagkakataon. Huwag kang aamin sa maraming tao at lalong-lalo na kapag bad mood siya. Mas mainam kung usapang gabi o habang naglalakad kayo basta nasa chill mode siya. Number 3, aminin mo ng simple pero totoo. Parang ganito, gusto ko lang malaman mong gusto kita matagal na at re-respetuhin ko kung ano man yung magiging sagot mo. Dapat maging close muna kayo. Magparamdam ka at maging consistent. Magsimula as a friend. Tandaan mo, mas madaling umamin kapag close na kayo. Number 5, dapat maging handa ka sa magiging sagot niya. Pwede kasing gusto ka niya, pero pwede ring hindi ka niya gusto. At dapat handa ka. Kung sakali man na hindi ka niya gusto, okay lang. At least payapa ang isip mo at hindi ka magkakaroon ng what if. Number 6, respetuhin mo kung ano yung magiging sagot niya sa'yo. Kung gusto ka rin niya, aba, congrats. Pero kung hindi ka naman niya gusto, magpasalamat ka ng may pagrespeto. Huwag mong ipilit para hindi gaano kalaki yung sakit. Number 7, huwag na huwag kang aamin sa group chat. Pwede ring i-chat mo siya, pero mas mainam kung aamin ka sa personal. Basta huwag masyadong aasa, pero maniwala ka sa sarili mo. Number 8, i-follow mo ako kung gusto ka rin ng taong gusto mo pagkatapos mong umamin. Tandaan mo yan. God bless. Alam kong mahirap kapag nakilala mo na yung taong gusto ng puso mo. Gusto mo nang makasama habang buhay at sisimulan mo na sa kanya na tanggapin ang lahat ng kamalian niya kasi siya na yung gusto mong makasama.
Pero sa bandang huli, iiwan ka rin pala niya. At kahit ilang beses kang umiyak sa pagtulog sa gabi, wala ding saysay. Dahil pag hindi kanya talaga mahal, walang silbi yung mga luha. Hindi siya maawa kahit maglupasay ka pa sa kanyang harapan na wag kanyang iiwan. Sa ginagawa mo, nagmumukha ka lang nakaawa-awa. Kaya wag kang mawalan ng pag-asa. Bitawan mo na ang mga taong sa buhay nila ay wala kang halaga. Kasi doon mo makikita na madami kang taon na sinayang para lang sa taong akala mo tama para sa'yo. Tandaan mo yan. God bless.